po si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about nabibilang ka ba sa Invisible Universal Church? So our concept is all about Invisible Universal Church. So ang Invisible Universal Church ay tumutukoy sa tunay na iglesia ng Diyos ayon sa kanyang paningin. Isang espiritual na realidad na binubuo ng lahat ng tunay na mananampalataya kay Hesus Kristo. So, hindi ito nakikita ng mata, ngunit totoong ukiran at pinag-iisa ng pananampalataya. So, hindi ng dominasyon o reliyosong organisasyon. So, habang nakikita natin ang visible church bilang mga lokal na simbahan o institusyon, ang Diyos ay tumitingin sa puso ng mga tunay na nananampalataya. So, our Bible readings for today is all about Matthew chapter 16 verse 18, ASND version. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay si Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at kailan may hindi ito matatalo ng kamatayan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the true church is not merely a religious group. So, hindi sapat na miyembro ka lang ng isang simbahan or ng organization. So, ang tunay na iglesia kasi ay hindi based sa attendance, kundi sa ugnayan kay Kristo. Second is the true church is made of all believers. So, lahat ng tunay na mananampalataya at tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ay kabilang dito. Ano man yung lahi nila, edad, kasarian o dominasyon, iisa ang katawan ni Kristo. And lastly is the true church is invisible and known to God alone. So, hindi ito basta nakikita ng tao dahil ang Diyos lamang ang lubos na nakakaalam kung sino ang tunay na sa Kanya. Hindi sapat na panlabas na anyo, ang puso ang mahalaga. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is value faith in Christ over membership. So, wag lang umasa sa pagiging bahagi ng isang relihiyosong grupo or ministry, kahit yung ministry. Dapat siguraduhin natin ikaw ay may buhay na relasyon kay Kristo. Second is value genuine connection to the family of God. So, dapat tayo magsumikap na maging bahagi ng komunidad ng mga tunay na mananampalataya. Magpakatotoo sa pag-ibig, pagtutulungan at pananampalataya. And last is value love, unity, mercy, and forgiveness. So, ang tunay na iglesia ay dapat makikita sa pagmamahalan, pagkakaisa, at pagpapatawa dahil ito ang marka ng mga anak ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is faith in Christ the only way to become a member of God's family. So, para sa akin, dahil si Kristo lamang ang ating tanging daan patungo sa Ama. So, pwede natin itong basahin sa John chapter 14 verse 6. So, hindi kasi tayo naililigtas ng gawa, ng simbahan, o ng tradisyon natin. Dahil ang pananampalataya kay Jesus Christ ang nagsasama sa atin sa kanyang pamilya. Ito ang tanging batayan ng pagiging bahagi ng Invisible Universal Church. Tanging si Kristo ang makakapaglinis sa atin, magbabago ng ating puso at magbibigay ng bagong buhay. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa katotohanan na kami ay maaaring maging bahagi ng iyong tunay na iglesia. Ang hindi nakikitang katawan ni Kristo, linisin mo po kami ang aming puso at itanim sa amin ang tunay na pananampalataya. Lord God, turuan mo kami magmahal, magpatawad at magkaisa bilang iyong pamilya. Naway hindi lang kami maging tagasunod sa pangalan, kundi sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.